Nakakatawang isipin na may mga bata na gusto at mangugali ng matatanda. Nakakatuwa yun. Natutuwa tayo sa ganung bata, masyadong matured. Pero mayroon din namang matatanda na nagpupumilit at nag-aasal bata. Problema yon. Problemang malaki yun talaga, mga kapatid. Pero itong malungkot na katotohanan. Maraming Kristiyanong matatanda na sa pananampalataya, subalit umaasal na mga bata pa. Problemang malaki yan. Kaya ngayong hapon magsisimula tayo ng panibagong series ng ating pag-aaral. Series na kung saan naglalaman ng mga sermon na angkop sa ating buhay upang paunlarin natin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ito ang dakilang sermon ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 hanggang 8 na tinatawag na Sermon of the Mount, ang sermon sa bundok. Ito makapagbabago at makapagpapalago ng buhay Kristiyano. Ang sermon ng bundok ay mababasa lamang ito sa 8 minuto. Ngunit, Lord willing, matapos natin ito sa maikling panahon. Hindi ko maasahan kung bigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon, ito'y matapos natin. Sapagkat bawat himay-may ng mga sermong ito ay magpapayaman ng ating pananampalataya at magpapabago ng ating mga asal, pangungugali bilang Kristiyano. Kaninang umaga sinimulan natin ang serye ng ating pundasyong pananampalataya. Pundasyong Kristiyano na makilala natin ang Diyos ng personal upang tumibay ang ating pananampalataya. Ngayon namang hapon, sisimulan natin ang buhay Kristiyano na kung saan nababatay sa ating foundation at ito'y ipagpapatuloy natin nababatay sa mga turo at sermon ng ating Panginoon. Kaya napakalaga po na ito'y ating pag-aralan upang tayo po ay maging kaiba sa takbo ng mundo. At nais kong simulan natin sa ating panimula ng sermong ito, Matthew chapter 5 verses 1 to 2. Ito po ang introduction ng sermon ng ating Panginoon na siyang ating paggulay-bulayan. Ganito ang sabi. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya na kung saan niloob ninyo na muli naming sariwain ang aming pundasyon ng aming pong pagkilala sa inyo. Sapagkat tunay na ito ay buhay na walang hanggan na makilala ka sa namin ng lubusan, ng higit pang malalim, ng kaalaman, hindi pangkaraniwang kaalaman, hindi pagtampisaw lamang sa mga biyayang aming naranasan, kundi uminom, kumain ng kabutihan ninyo sa aming buhay. At ngayon naman, salamat po, Ama, sapagkat ito'y inyo pong tinulungan ang iyong mga tao upang ipamuhay ang foundation namin sa pamamagitan po ng pangangaral ng Panginoon sa bundok o sa sermon ng bundok. Kaya dalangin namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan na huwag po itong masayang, kundi ito'y aming maipamuhay nang sa ganoon kami po ay makapagbibigay luwalhati sa inyo pong pangalan. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Malinaw sa sipi o sa talatang ating binasa na ito'y magtuturo sa atin ng tatlong mahalagang bagay sa sermon. Una, tingnan natin dito, ituturo sa atin dito, sino ba ang tagapakinig ng sermon? Ikalawa, ano ang autoridad ng sermon? At ikatlo, ano naman ang layunin ng sermon ng ating Panginoon? So isa-isahin natin mga kapatid. Una, Matthew chapter 5 verse 1, kilalanin natin ang tagapakinig ng sermon. Ganito ang sabi. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok
At pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Unang-unang mapapansin natin dito, bagamat huling binanggit, ang unang tagapakinig niya ay ang kanyang mga alagad. Sapagkat ito talagang layunin ng Panginoon, na turuan ng kanyang mga alagad, itong Sermon of the Mount ay para po sa mga alagad ng Panginoon. Ito rin ay malakas na mensahe sa ating panahon, sa modernong panahon natin ngayon. Napakalakas na mensahe ito. Sapagkat inuna ng Panginoon ang disciple, sapagkat ang mga disipulo o mga alagad ay kaiba ang ugali kaysa sa mundo, sa mga pagano. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 8, huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. So ito po ay layunin ng Panginoon na muli tayong panariwain na huwag tayong tumulad sa ugali ng mga pagano o ng mga unbelievers sa panahong ito. Kaya nga, unang-unang pinansin natin dito ay ang ugali ng mga alagad. Hindi lamang ugali, kundi ang mga alagad, mga disciples ay mayroong kaibang paniniwala kaysa sa paniwala ng mundo. Matthew chapter 6 verse 34, ganito ang pagkakasabi, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. At kung balikan natin ang verse 32, ganito ang sabi, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. May isa tayong pangangailangan sa mundo, physical, material. Pero ang paghahanap ng mga hindi Kristiyano o mga alagad kaiba kaysa sa paniniwala natin bilang mga alagad. Kaya napakalaga po ang sermong ito para po sa atin. So ang Sermon of the Mount, hindi ito regulasyon na dapat nating sundin nang sa ganun tayo'y maging Kristiyano. Kundi ito po'y mga doktrina kung paano natin ipamuhay ang pagiging Kristiyano. Hindi ito kaligtasan, kundi gagawin ito ng mga ligtas. So yun po yung una. Ang tagapakinig dito ay ang mga alagad. Ikalawa, pansinin natin muli ang sabi sa verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Napakaraming tao, mga kapatid. So, ikalawang listener dyan ay mga tao. Makikita natin, pag sabing napakaraming tao, napakalayo. Malayo ito. Hindi na sila makapakinig talaga ng maigi. Kundi sila yung mga nag-i-expect ng magandang bagay. Sila yung umaasa na may gagawin ng Panginoon na para sa kanilang ikabubuti at itatanggap nila. Pero sa pagitan po sa mga alagad at doon po sa gilid, nariyan po ang mga professing believers. Mga tao na kung saan gusto nilang ipabuhay ang mensahe ng ating Panginoon, ang kanyang sermon. Pero ang primary listeners talaga rito ay ang mga disipulo, pero ang malinaw na nakapakinig sa kanyang pangangaral ay yung mga sympathizer. Sympathizer. Maraming sympathize. Bisan, sorry sa Bisaya, kahit dito sa iglesia, hindi lahat po ng mga listeners ay talagang mga disciples ang kanilang tenga, kundi sila ay mga sympathizers. Gusto nilang makapakinig at gusto nilang ipamuhay din ang mga sermon na kanilang mapapakinggan. Ayan po yung pangarap na yan, tulad ng ating kapitbahay na gustong maging presidente. Sinusubukan niyang maging presidente pero imposibleng mangyari na siya magiging presidente. Ganun po ang maraming nagsasabing Christians, mga sympathizers, na gustong ipamuhay ang mensahe ng Panginoon pero hindi po pwede. Sapagkat alam natin, kailangan may bagong puso ang isang tao makapamuhay lamang dito sa sermon ng ating Panginoon. So makita natin, dalawang listener, mga disciples at mga sympathizers. So expect natin yan, na sila man ay maaaring magtampisaw sa kabutihan ng Diyos. Maaari silang lumangoy, pero hindi pa sila nakakainom ng
tubig ng buhay. Ikalawa, tignan natin sa verse 2 ang autoridad. Autoridad ng sermon. Ganito ang sabi sa verse 2. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Now, ang autoridad, napakalinaw na ito'y nagmumula sa ating Panginoon. Pag sinabing autoridad, lahat ng salita ni Kristo, lahat ng ituturo ni Kristo, ito'y mayroong kapangyarihan na nag-uutos sa atin na dapat natin itong tanggapin at hindi lamang pakinggan, kundi ito'y ating ipamuhay. Mayroon itong authority. Ito yung autoridad natin. Hindi ang ating testimonyo ang autoridad, kundi ang autoridad natin ay ang salita mismo ng ating Panginoon. At tignan nyo, binanggit pa rito yung salitang ibinukan niya ang kanyang bibig. Pwede namang sabihin at nagturo ang Panginoon. Pero tiniyak ditong ibinukan niya. Ibig sabihin, pag sinabing binukan niya ang kanyang bibig, nagpapahiwatig ito ng kalagahan ng kanyang sasabihin. At tayo po, pagka may nagsasalita sa ating mga anak, lagi natin sinasabi, tumingin ka sa akin, pakinggan mong sinasabi ko. Dahil napakahalaga yung iyong sasabihin. Dahil kung ang iyong kausap, ang iyong anak, na gusto mong turuan, ituwid, idisiplina na nakatalikod, walang silbi yung sinabi mo. Para lamang, sanay na ako dyan, sasabihin ng bata. Pero pag sinabi mo, tumingin ka sa akin, tignan mong bibig ko. Ibig sabihin, mahalaga ito. Kaya dito po sa mga sermon ng ating Panginoon, napakalaga po na huwag nating sayangin na walang malalaglag na anumang mga salita sa ating pakikinig. Dapat natin itong tanggapin. Dapat natin itong unawain. Sapagkat Panginoong Jesus ang nagsasalita. Siyang authority ng ating buhay. At ang sabi pa sa verse 1, at nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, talagang umupo pa ang Panginoon. Pag sinabing umupo, masinsinan ito, mga kapatid. Halika, maupo ka nga dito, maupo ka, na mag-uusap tayo. Ibig sabihin, importante ito, masinsinan ito. Hindi biro ang usapang ito. Diba? Kahit sino man tayo, pag mayroon tayong gusto makausap, hindi pwedeng nakatayo, kailangan masinsinan, kailangan nasa mesa. Magkausap tayo ng gusto. Makita natin dito, si Jesus ay nakaupo. Punong-puno ng autoridad ang salita ng ating Panginoon. Ang sermon niya rito, nagpapahiwatig ng kabigatan ng usapan. It's a matter of life and death. Ito po ay usaping kamatayan at buhay. Bilang Kristiyano, dapat tayong nabubuhay sa karera ng Diyos at hindi tayo namamatay kasama ng sanlibutan. It's a matter of life and death. Talagang inupuan pa ni Jesus upang turuan ng kanyang mga alagad. Pero nakikinabang din naman ang mga sympathizers. At ang mga sympathizers pagkatapos niyan, ipamumuhay din nila. Papakita nilang sila'y Kristiyano na. Tingnan mo naman ako, kasama na akong sumasamba. Nasa simbahan ako. Ako'y pumapalakpak, ako'y umaawit din. Pero hindi pa nakatikim ng kabutihan ng Panginoon. Yun po yung mga sympathizers dito. At tignan nyo, mga pananalita ng Panginoon dito, nagsalita si Jesus dito ng madiin. Masdan natin ang verse 1 and verse 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanyang mga alagad at ibinuka niya ang kanyang bibig na tinuruan sila na sinasabi. Anong sabi? Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Yung salita po dyan na tinuruan sila na sinasabi. Sa English po, ganito ang pagkakasabi He opened his mouth and began to teach them, saying, sinasabi ko sa inyo. Yung salita pong sinasabi ko sa inyo, dito pa lamang sa Sermon of the Mount, kung ilang beses ito binanggit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, maraming beses po, ito po ay 12. Yung 6 po, ang sinasabi niya, but I say unto you.
At yung iba po naman, for I say unto you. Napakabigat po, madiin po yan. Ibig sabihin, talagang matibay ang authority. Listen to me. Pakinggan nyo ito. Ito ay napakalaga. Bawat sermon ng Panginoon dito ay napakalaga para sa atin. Dapat itong ating tayuan, panindigan, tindigan, sundin ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo. Kadalasan sa atin, kapag tayo naninisi na sa taong nagkamali, ito yung sinasabi natin. Sinasabi ko naman sa iyo. Kadalasan paninisi na yon, tapos na. Pero ang Panginoon, bago pa lang mangyari ang iyong magiging pagkukamali, wala kang may dahilan sapagkat una na niyang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ang Diyos ay nagkulang sa atin. Ang Panginoon ay nagkulang sa atin. Lagi siyang nauuna, mga kapatid. Kahit ngayon, may mensahe at may maririnig kayo na aral ng Panginoon na lalabas dito na nauna na sa inyo sapagkat darating ang araw o oras na magkakamali kayo. Magkakamali tayo. Kaya maalala natin, ito yung mensahe kanina. Dapat kong baguhin. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, authority sa ating mga kaluluwa. Dapat itong pakinggan, dapat itong tindigan, dapat itong panghawakan at ipabuhay. At ikatlo, mga kapatid, nakita natin kung sino po ang tagapakinig ng sermon. Nakita natin ang autoridad ng sermon mula sa ating Panginoon at walang iba. Ikatlo, ang layunin ng sermon. Ang layunin ng sermon. Verse 1, balik tayo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya'y lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at ibinukan niya ang kanyang bibig. Ibinukan niya, may layunin ang Panginoon. Sa kanyang pagkakaakyat sa bundok, kailangan pang umakyat sa bundok Sinundan siya ng mga alagad. Sinundan siya ng napakaraming tao. Umakyat, umupo, at saka nagsalita. Layunin dito na makinig ang lahat. Unang-una, ang kanyang mga alagad. So makita natin ang layunin dito, turuang mamuhay ang mga alagad ni Jesus. Tanda natin sa ating series sa Mark, ilang taon na, magtatatlong taon na ang pagsunod ng mga alagad, ang pakikinig ng mga alagad, ang pakikipagsalo ng mga alagad, and yet, sila po ay mga bata pa sa pananampalataya. Marami pang pagkakamali. Kanila pang, mayroon pa silang pag-iiwas sa mga mahihina. Kaya nga dito, anong layunin ng sermon? Upang turuan tayo ng mga alagad ng Panginoon. Hindi po ang mga basta lamang mga sympathizers, bagamat sila nakakatanggap. Hindi rin ang maraming tao, kundi tayo po ang tinuturuan. Alam naman natin, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, lahat ng pangyayari na nakikita natin sa mundo, kung ibubuka lamang natin ang ating mga spiritual eyes, kung bibuksan lamang natin ang pananaw at pangunawa, ano bang nangyayari sa ating kapaligiran, tinuturuan tayo ng Panginoon batay sa kanyang sermon dito. Makikita natin, lahat ng ugali, lahat ng kilos, ituturo sa atin ng Panginoon. Nang sa ganon, hindi tayo magkamali. Sapagkat marami nga, gaya ng sinabi ko kanina, maraming Kristiyano nagtatampisaw pa sa mundo. Maraming preacher na magaling magturo, pero hindi maawat ang kanilang mga anak. Anong klaseng mga ngaral ng katotohanan na hindi mali ang salita, may otoridad, pero hindi niya maggawa sa kanyang anak? Dahil mas mahalaga na sundin ang prinsipyo ng sanlibutan. Maganda naman
Sounds biblical naman eh. But it's not biblical. Tanging authority natin is the Word of Christ. Kaya napakalaga po sa atin ang series na ito ng Sermon of the Mount. Pinakadakilang sermon sa buong daigdig sa lahat ng panahon, ang sermon ng ating Panginoon. At dito tinuturuan ng Panginoon ng kanyang mga alagad, in summary sa kanyang Sermon of the Mount, na mamuhay na lantad sa buong makasalanang mundong ito. Turo dito na tayo ay lumantad, makita ang ating mga gawa, mabubuting gawa, hindi makita na nakikiayon tayo sa gawa ng sanlibutan. Ito'y turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at hindi ayon ko ng uso ng sanlibutan. Christian life ay hindi inililihim at itinatago. Alam natin yon, Matthew 5 verse 16. You are the light of the world. Let your light shine before men, that they may see your good works. What kind of good works? Good works from God. Ephesians 2:10. Na bago pa lamang tayo iniligtas, inihanda na ng Diyos ang mga good works na siyang dapat nating lakaran. Hindi good works ng sanlibutan. Mga kapatid, anumang kabutihan ng sanlibutan, hindi natin pwedeng ipantay sa kabutihan ng Diyos. Kaiba ang kabutihan ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin, like Christian naman eh. Kamukha naman ng Kristiyano. Hindi pa rin yun. Dapat ang buhay Kristiyano, kaya ang tuturo ng Panginoon, unang-una sa kanyang mga alagad upang ilantad ang buhay natin na maging liwanag doon sa mga taong namumuhay din na parang Kristiyano, mga sympathizers. Pero wala silang personal relationship with Christ. Hindi tayo dapat nakikipag-compromise. Hindi dapat. Sabi ng Panginoon sa verse 14 sa Matthew 5, naroon po yun eh, andun yung compromising. Pagkatapos utos niya, let your light shine before man. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi dapat tinatago. Yun po yun eh. Ang isang syudad na sa bundok, hindi matatago. Pero nangyayari ito. Sa ibang banda ng salita ng Panginoon, hindi dapat tinatakpan ng takalan. Hindi dapat tayo makipag-compromise sa mundong ito. Let your light shine before men. Yan po ang layunin ng turo ng Panginoon. Hindi para magkaroon tayo ng malaking ulo sa kaalaman, kundi upang tayo po'y magkaroon ng malaking paa sa pamumuhay. Hindi ko sinasabing nagawa ko lahat ito. Pero ito ang turo sa atin ng Panginoon. Bumalik tayo sa basic. Sapagkat masyado na tayong magaling. Nakakalimutan na natin yung first steps natin. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 1, iwanan na natin ang mga elementary teachings. Tulad ng repentance, tulad ng baptism, pero gagawin natin ito kung luluobin ng Panginoon. Magpatuloy na tayo. Ito na yun. Ito na yung sermon ng ating Panginoon. Maging asin tayo ng mundo. Alam nyo, masdan ninyo, yung asin at saka ilaw, dyan tayo itinukoy. Ano bang katangian ng asin? Nagsasalita ba ito? Hindi. Ang ilaw ba? Nagsasalita? Hindi. Kundi nagpapakita kung sino tayo. Ang asin, nalalasahan kung sino tayo. Hindi na kailangang magsalita ka, magdikta ka. Pakita mo ang lasa. Ipalasa mo ang lasa mo at ipakita mo ang liwanag mo. Yun ang ginagawa po ng asin at ilaw. Maging testimony tayo. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Unang-una, mga disciples ang tinuturuan ng Panginoon dito. Kaya huwag mong sabihin, katwiran kasi natin, ganyan na ako eh. Wala kayong magagawa.
Nagawa ko lang naman yun kasi ginagawa rin maraming Kristiyano. Like for example ngayon, maraming pastor nag-i-endorso ng kanilang kandidato. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko sarili ko, ako rin ba'y tumutulad sa kanila? Tungkulin ba natin yun? Hindi. Let your light shine. Maging iba ka. Sa ugali, prinsipo ng sanlibutan. Kung mayroon kang napipiling kandidato, sa'yo lang yun. At siyang ilagay mo sa boto pagdating ng botohan. Tulad ng kay Mama, dyan sa kapitbahay namin, magulo dyan eh. Nakikinig kami sa TV, yung mga, alam mo naman yung politika, napakarami, di ba? Narinig nila, Marcos, Lenny. Kaya ang tanong mga tao kay Mama, Tibet, Marcos ba kayo? Lenny ba kayo? Sabi ni Mama, wala akong pinipili. Nakikinig lang kami ng balita. Gusto lang may makinig, pero wala kaming pinipili. Saka na, sa araw ng butuhan. So hindi na alam kung kanino kami. Pero nakakalungkot mga Kristiyano, hawak ang katotohanan ng salita ng Diyos, nag-i-endorso ng kanilang politika. Huwag tayo makialam dyan. O kung sabihin, ginagawa ng iba, kaya gagawin din natin. Tanda natin, ang aral ng Panginoon para sa atin, upang ilantad ang ating totoong buhay. Hindi ipakita na tayo nakikiayon din sa takbo ng sanlibutan. At ikalawang layunin, upang turuan tayong mamuhay na hindi nakikiayon sa mundo. Bagamat sinasabi ko na, redundant na ako dyan. Pero ang salita ng Diyos, o ang Sermon of the Mount, hindi ito buffet. Pag sinabing buffet, yung, ano ba yung sa atin ngayon? Eat all you can? Sa buffet, mamimili ka kung anong gusto mo. Sa buffet, karamihan, tambak kung kumuha ng pagkain. Hindi naman kayang ubusin. Yung Sermon of the Mount, hindi ito buffet na piliin mo lang kung aling gusto mo ritong ugali na kailangan. Huwag mo ikatwiran yan. As Christian, mahiya ka kung hindi mo nagagawa o hindi mo sinusubukang gawin ang sermon ng ating Panginoon. At namimili ka. At mayroon kang kinikilingan. Para sa akin, sabihin ko sa inyo, mahiya kayo. Sapagkat mismong Panginoon, the Lord of Lords, King of all kings, ang nagsasalita, eto ang buhay ninyo. Let your light shine before men, that they may see the difference. Makita nila ang iyong good works, hindi tulad ng good works ng sanlibutan. Kaya nga, sabi nga po sa atin, tulad ng sinabi ng Banal na Espiritu sa Hebrews, na mga Hebreo, Kristiyanong Hebreo rito, marami pong napupugutan ng ulo, nababalatan ng, pero maraming umaatras din, nangihina, nasisira ang testimony ng pagiging Kristiyano. Kaya ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 15, Hebrews chapter 3, verse 15, ganito ang sabi, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, gaya ng sa paghihimagsik. Gaya ng sa paghihimagsik. Kaya huwag tayo masyadong humanga doon sa mahuhusay, matulungin. Sila magagaling. Sila po ay sasambit ng Diyos like Cornelius. Si Cornelius wala nang tatalo sa kanyang pagiging moral. Mga candidates ngayon matulungin dahil may kailangan sila. Kaiba ang kanilang kabutihan. Kaiba ang kanilang moralidad kaysa sa ating moralidad na Kristiyano. Kaiba. Mag-iiba tayo. Kaya napakalaga po na sa umaga makinig tayo sa ating foundation na makilala natin ang Diyos. At ngayong hapon naman, dapat magkinig din tayo upang tayo'y lumago sa ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So ano pong leksyon makikita natin dito mga kapatid? Una, pakinggan natin ang sermon sa bundok para ipamuhay. Hindi natin ito papakinggan para marami tayong alam. Anong silbi ng alam kung hindi mo naman pinamumuhay? Pakinggan natin ang Sermon of the Mount, hindi para masyahan ang ating mga tenga, kundi para tumibay ang ating
pagiging Kristiyano upang magbago tayo ng ugali. Sapagkat katungkulan na natin na tayo mismo magbago ng ugali simula nung tayo binago ng Panginoon sa ating pagkamakasalanan. Katungkulan natin itong mag-convert sa ating mga sarili. Hindi ito hiningi ng Diyos sa atin para ibihis natin. Nasa atin na ito. Nakabihis na ito. At kailangan lamang nating ilantad ang bihis na ito. Inuutos sa atin sa Colossians na ibihis natin sapagkat marami po ang hindi namumuhay. Ibihis ang larawang inilikha ng Diyos sa ating buhay. Hindi pwedeng mawala yun. Kailangan lang nating isagawa ang ating tinataglay. Hindi natin pwedeng katwiran. Kung ganito na ako hindi mo pwedeng baguhin. Hindi pwede. Nasa iyo yan. Maging maganda kang testimonyo sa mundong ito bilang Kristiyano. At ikalawa, hindi lamang pakinggan natin ang Sermon of the Mount para ipamuhay, kundi alalahan natin ang otoridad ng sermon na ito na ating tinanggap. Nakakaya po kung mismo ang Panginoon nag-uutos sa atin pero hindi natin ginagawa. Binabaliwala natin ang kanyang authority. Ito'y nagmumula sa iyong Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Diyos. Palaga natin bawat letra, bawat salita ng kanyang salita. Sapagkat ito ay mapakinabangan natin. Huwag magtiwala sa mga sabi-sabi. Kahit sino pang pinakamatalino sa mundong ito. Hindi yan dapat natin ikumpara sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito'y dalisay at sinubok na 7 beses na nanatiling salita ng Diyos at may otoridad, may kapangyarihan. Ito ang salita na naglikha ng sanlibutan. Ito ang salita na nagpalabas ng araw at bituin. Ito ang salita na lumikha ng mundo. Ito ang salita na nakapagbabago ng ating buhay. Ito ang salita na tayo'y pinanganak na muli. Napakahalaga po ng salitang ito, authority ng Panginoon. Kaya pag tayo po'y nagkakamali, tayo nagkakasala, balik tayo sa ating authority. Balik tayo. Lord, saan ako nagkamali? Anong sinasabi nyo sa bagay na ito? Anong sinasabi ninyo? At pangatlo, hindi lamang napakinggan natin ang salita ng Diyos o Sermon of the Mount para ipamuhay, kundi alalahanin natin ang otoridad, sino nagsasalita ito sa atin. At ikatlo, ilantad ang buhay Kristiyano sa lahat ng tao. Ilantad natin. Marami pa rin Kristiyano ngayon na ikinahiya na sila'y Kristiyano kapag sila ay nalalagay sa gitna ng mga matatalino, mga abogado at sino pang mga matataas na tao, nahiya tayo magpakilala na tayo Christian. Pero alam niyo ba sa mata ng Diyos kung sino yung kumikinang sa gitna ng mga brilyanting yan? Sila ito parang mga brilyante ginto sa kanilang katayuan, sa kanilang karunungan. Pero ikaw, para sa kanila, ikaw ay isang tanso. Pero sino po ang pinakakakinang sa mata ng Diyos pagdating sa iyong buhay Kristiyano? Ikaw. Kayamanan ng langit, dugo ng Diyos ang naghugas ng iyong kasalanan. At ang dugo ng Diyos dalisay at walang kapantay. Kaya ilantad natin ang ating buhay Kristiyano. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya na sabihin natin na tayo Kristiyano. Paano natin sinasabi? Hindi, minsan, sa mga lugar na pinupuntahan natin, hinahama ka, sabihin mo kung ano yung laman ng bibig mo bilang isang Kristiyano. Hindi na kailangan makilala ka sa iyong mga salita. Tulad ng sabi sa Colossians chapter 4 verse 6, nang salita mo'y magkaroon ng timpla ng biyaya. Kinasasabi ka ng bawat makikinig. Hahanapin ka. Kay sarap pakinggan. Sana ba si brother ganito? Sana ba sister ganito? Napapalakas ako pagkakausap ko siya. At pag nag-text sila at ikaw tinanong ka, may problema siya, kaganda po. Inaantay nila na parang patak ng honey. Ang bawat letra ng tatatak sa iyong cellphone na magpapalakas sa kanila. Lantad na lantad ang pagiging anak mo bilang isang Kristiyano.
Huwag tayong pailalim sa paniniwala sa iba. Huwag tayong makipag-compromise. Kaya mungkahi ko muli sa inyo, panawagan ko muli sa inyo, Lord willing, tayo buhayin pa. Magpatuloy tayo sa ating foundation, patuloy tayo sa ating pamumuhay Kristiyano sa Sermon of the Mount. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay na wala kami ibang lilingunin, babalingan, kundi ang iyong otoridad, ang iyong salita na makapangyarihan, na siyang lumikha ng buong sansinukob, na siyang naglikha sa amin ng bagong puso at bagong kaluluwa at naglagay ng Espiritu upang makasunod sa inyo. Salamat po sa mga salita ninyo na kami po'y iyong tuturuan at binalikan upang ituwid ang aming mga pagkakamali nang sa ganun makalakad kami ayon sa iyong katuwiran. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.